Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Si Ray ng Batak lang, no way. Yan ang paninindigan ni Ultraman. Este ng Titan, Joshua Munson, palit Ray ng Batak, kulang. Isama si Henry Galinato, pwede pa. May mga fans ng TNT na napataas ang kilay sa diskarte ng Giant Risers. Dahil si Joshua Munson sapat-sapat lang para sa kanila kumpara kay Ray ng Batak na nagkampiyon at nag-finals MVP pa. Ang banat naman ng mga maka-ultra na si Munson ang bituin ng koponan. Kaya kung papalitan, dapat tumbasan. Ang masaklap kasi kay ng Batak biglang laylay ang laruan. Kaya ang value nabawasan. Bukod sa TNT, may mga teams na gustong sumubok sa palitan. Pero kung di pa rin trip ng Titan, malamang stay put pa rin to si Munson sa kanila. Pera na lang kung didiinan ng SMC. Alam mo naman na walang imposible kay Boss Al. Actually, malamang sa alamang din na palakpak tenga at maganda sa pandinig ng Boss Chip Amo ang balitang sa SMC nais ni Cedric Bearfield mapunta. Although kaya pag ginusto, ang magiging kaso lang kapag pinalagan sila ng TNT. Lalo pat si Bearfield manggagaling sa kanilang long time suki. Pero boka naman ng ilan, wag na i-push ng tropa si Bearfield. Kung alam nilang sa kabila nito gusto mapabilang. Kung sakali di pa rin masisiro ang tropang 5G dahil palag sa first round pick ang Blackwater na pagmamayari ng NLEX at hindi na kailangang i-explain dahil alam nyo na yan. But wait, andyan pa rin ang Terra Firma. Malaki pa rin ang tsansa na mauna sa pick na hawak ng Barangay Ginebra. Kaya ang kompetensya ngayon ng bossing at jeep talagang crucial. Dikdikan. Sa ngayon di pa masyadong maengay ang draft. Puro haka-haka pa lang. Pero once na ang mga big names mag-decide ng lumapag, malamang di na magkakamayaw ang dalawang higante kung ano ang kanilang magiging diskarte. Sa ngayon, nasa paborito si Mike Phillips at DJ Fenner. Pero magbabago pa yan pag lumitaw si Papa Dwight. Ika ng marami, humuhupa na ang hype sa pagkuha ng mga Noipi pa Japan, Korea at iba pa. Yung iba sumakses, yung iba naman dehins. Parang si Will Navarro, may bonus pang 3-year ban sa PBA. Natetestingin kung kaya mahilot. Habang ang iba pag-Gary V na. Si Gian Mamuyak naman namiminto pa lang. Ang si Steady pa magtama ang kampo ni Mamu sa presyuhan ng Ross. Pero tiwala naman si Coach Yeng na kaya nila mapapirma si Gian. Pero open din silang maniguro. Win-win na palitan dahil baka biglang umalis si Gian. Kaso may papayag ba? Samantala si Mighty Mouse napabalitang lalapag sa PBA sa koponan ng NLEX. Boka na consultant muna bago isa lang as head coach. Papalitan si Coach Jong Wichiko. Pero in fairness naman kay Coach Jong, naiangat niya ang laruan ng Road Warriors. Top 1 ng Elims kaso inolats ng number 8 na TNT. Na siyang naglagay ika kay Coach Jong sa alanganin kaya namimintong palitan. Depensa naman ng mga makajong na kung hindi TNT ang nakatapat sa laglagan, baka ibang naging resulta ng laban. At boka din ang karamihan. Sa TNT versus NLEX, ano ba ang mas gusto ng mga bossing at ng mga tao? TNT ang makapasok o makapasok ang TNT? Pero ang rebat dyan ng mga solid katropa, pag talo, talo. Kargada ni Coach Jimmy Alapag ang experience at mga diskarteng natutunan niya sa Sacramento. Pero pagbalik niya naman sa PBA, meron din siyang matututunan, ang 4-point shot. Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli.